Pinatunayan ni Naoya Inoue kung bakit siya ang hari ng boxing matapos talunin ng matapang na Meksikano na si Alan Picasso sa pamamagitan ng unanimous decision win. Bagamat hindi na itala ang inasang knockout, isang dominanteng performance ay pinamalas ni Inoue sa loob ng 12 rounds. Sa unang round mga kakwento, nagulat ang mga manonood na makuha ni Picasso ang bintahe, agresibo ang Meksikano at nagawang ma-back up si Inoue upang magpakawala ng mga body shots. Gayunpaman, mabilis na nakapag-adjust si Inoue gamit ang kanyang bilis at matalim na kombinasyon, kabilang na ang magkakasunod na left hook sa katawan. Habang tumatagal ang laban, lalong mainit ang opensiba ni Inoue. Sa round 9 mga kakwento, patuloy ang pag-atake ni Inoue sa katawan ni Picasso gamit ang kaliwang kanang mga suntok. Dito na nagsimulang manghina ang Meksikano tuwing nasasandal sa mga lubid. Sa round 10 at 11, ginawang madali ni Inoue ang laban na tila nasa first gear pa lang. Sa puntong ito, tanging isang punch from the guts na lamang pag-asa ni Picasso, habang hinahanap naman mga kwento ng mga boxing fans na isang trademark na knockout ni Inoue. Sa uling round mga kwento, bagamat bugbog na pero hindi pa rin nagpa-knockout si Picasso, pinuri naman ang determinasyon ng Meksikano na makatapos ng 12 rounds laban sa isa sa pinakamalakas na sumuntok sa buong mundo. Bagamat hindi natupad mga kwento ang inasang knockout ng mga boxing fans, isang masterclass sa boxing ay pinamalas ni Naoya Monster Inoue matapos siyang dominahin si Alan Picasso sa loob ng 12 rounds upang makuha ang tagumpay via unanimous decision. Hindi nagtagal at naganap si Inoue ng kanyang ritmo gamit ang kanyang bilis ng kanyang mga kamay. Kombinasyon. Gumamit si Inoue ng matalim na kombinasyon na sinundan ng dalawang sunod na left hook sa katawan ni Picasso. Body assault. Sa ikasyam na round mga kwento, lalong pinatindi ni Inoue ang pag-atake sa tadyang at yan ng kalaban gamit ang kaliwang kanang suntok. Dominasyon. Pagsapit ng 10 round, tila ba nasa first gear pa lang si Inoue habang ginagawa niyang madali ang bawat galaw sa loob ng ring. Sa kabila ng brutal na atake ni Inoue, kapansin-pansin ang determinasyon ni Picasso kahit bugbog na ang katawan at tila wala ng lakas sa mga huling round, pero tumanggi ang Meksikano na bumagsak. Sa ka-12 round mga kwento, sinubukan ni Inoue na makuha ang knockout, ngunit nananatiling nakatayo si Picasso hanggang sa huling tunog ng bell. Matapos ang 12 rounds ng bakbakan, malinaw ang naging desisyon. Panalo, Naoya Inoue via unanimous decision. Kaya nananatiling kampiyon si Inoue, bagamat ito ang isa sa mga birang pagkakataon na natapos ang kanyang laban nang hindi napabagsak ang kalaban. Dahil sa ipinakitang tibay ni Picasso, kumanin siya ng respeto mula sa mga kritiko, habang si Inoue naman ay muling nagpatunay na siya ang pinakamabilis at pinakateknikal na fighter sa kanyang dibisyon. Mga kakwento, sa huli, silyado ang tagumpay ni Inoue via unanimous decision win na nagpatatag sa kanyang ligasiya bilang walang katulad na kampiyon. Pero may katanungan ng ibang mga boxing fans, hindi raw ba napatumba ni Inoue si Picasso dahil sa unwrap na nabisto? So ito, This done, but this one now. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.